Kakaiba ang kanyang pagkilos at sa bawat linggo, kakaiba ang kanyang pangungusap. At lagi kong ipinapahayag sa kanya bago po ako tatayo sa inyong harapan, gaya ng akin ay dalangin, you are sovereign. Gawin mo ang iyong nais sapagkat ikaw ang Diyos at Panginoon sa dakong ito. Kaya ito po ang kanyang ginagawa. Amen? Amen? Praise God. Okay? Patuloy po nating dalangin ang ating mga gawain na pinagkatiwala po ng Diyos sa atin para ang mga tao na kanyang tinatawag ay ating maabot sa kanyang tulong at patnubay. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia at ating po itutuloy ang ating pag-aaral. Hindi po tayo maalis sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa 70th week of the book of Daniel, chapter 9. Pero ang ating pong pag-aaralan sapagkat ang last week, yung pong 70th week, yung huling linggo ng Kabanatang 9 ng Daniel, talatang 27, yung huling linggong yun ay dinidescribe ang chapter 11 ng Revelation. So ito pong ating talata na ating babasahin sa Revelation chapter 10 muna, sapagkat ang 10 at 11 ay yun po ay magkasama. Okay, makaduktong yan. At ang tao na lang po ang nagbigay ng mga chapters and verses. So tayo po magbasa sa huling talata ng Revelation 10 at tayo ay magpatuloy hanggang 11. Okay? Chapter 10 verse 11. At sinabi niya sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Chapter 11 verse 1. Pagkaraan ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ng dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Iyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan, subalit ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit na sako at sa loob ng 1,260 araw na iyon ay ipapahayag nila ang salita ng Diyos. Siguro ang ilan sa atin, tayo po ay nagtataka dahil marami sa atin sa kasalukuyan ay dinadagsa, okay, ng iba't iba or sundry mga problema sa ating mga buhay. Hindi po natin malingid yan sapagat ito nakikita at bahagi ng ating buhay Kristiyan. Iba't iba, okay? Dinadagsa tayo na maraming mga problema ng buhay. At ang ilan siguro sa atin nagtataka, bakit ang mga talata, mga passages na ating binabasa ay puno kung karaniwan na nag-aaten sa atin bago ay puno ng alapap at simbolismo. At para bagang napakahirap na unawan ang mga bagay na halos natin pinag-aaralan, ang mga talata natin binabasa. Okay? Minsan ito po nagtatanong sa akin, para bang hindi relevant sa kasalukuyan bagay na ginagawa ng Diyos. It is eminent. Hindi po natin maiwasan na hindi natin buksan ang mga ganitong mga kataga at mga talata sa Bible sapagkat ito ang nangyayari sa kapanahunan. Sapagkat marami sa atin, siguro, okay, ay merong mapayapa, okay, ang ating buhay, hindi ganong nakakaranas ng mga pasanit, mga problema dahil mabuting ating trabaho, maluwalas ang lahat ng bagay sa atin, pero alam po ninyo, lahat ng mga bagay na yan hindi na magtatagal, gaya ng aking nasabi. Abang ating binabasa mga pahayagan, things are shaping up sa mga bagay na mangyayari na lahat ay nauugit, okay, sa mga bagay na nilayon ng Diyos sa kanyang puso. At so, sa akin pong dalangin at sa akin pong pagbabasa sa ilang mga pahayagan, dapat po tayong manalangin, okay? Lalo na po sa ating mga kapatid sa iba't ibang bansa. Sa panahon ito, tayo itinuturuan ng Diyos na hindi lang manalangin sa ating iglesia, sa ating bayan, kundi ilalawak ng Diyos ang ating pananaw sa hinaharap. Kailangan po tayong manalangin sa ating mga kapatid, okay, mga kapwa Pilipino, sa Saudi, sapagkat marami ding inuusig doon.
We have to pray for the persecuted church, mga inuusig na mga kapatid natin sa iba't ibang bansa, sa Sudan at China. At marami pang mga bansa. Ito po yung aking paliliwanag mamaya. Sapat kami po ay tumatanggap ng the voice of the martyrs. Okay? Alos buwan-buwan. At dito binibigyan tayo ng update ng mga kapatid natin kung ano ang nangyayari sa ating mga kapatiran at mga kapwa Kristiyano sa iba't ibang bansa, sa Iron Curtain, sa mga Muslim countries, at iba pang mga dako ng ating sa buong sanglibutan. So in any case, we need to pray for the church as a whole. O, sa pilit ng pamahalaan na ma-resolve at ginagawang lahat ng mga bagay maging posible na ang bayan natin na magkaroon ng economic recovery sa ating kalagitnaan. Subalit, alam natin na mga bagay na ito ay dumidilim. Ang pananaw ay natin ay sa mga bagay na mangyayari, kung hindi ka dumadalangin, atakain ka ng puso. Gayunpaman, it is an illusion na mga bagay na nangyayari sa ating harapan na mga pangakong mga kapayapaan at ng mga ginhawa. So upheaval is coming, kaguluhan, at hindi mga bagay maunawaan natin sa mga hinarap na pahintulot ng Diyos. But God has already made provision sa mga bagay na dumarating. Upheaval. May provision po ang Diyos sapagkat in the midst of this upheaval, merong greatest revival the world has ever known. Ibibigay ng Diyos. Dakilang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos na tinatawag nating revival na hindi pa nasaksiyan ng buong sanglibutan. Ito po ay ating binanggit at pinag-aralan. Ito ang first part, di ba, ng book of, o yung first part of the week na binanggit natin ng 70th week of the book of Daniel. So, ito po ay nakatala na binanggit sa book of Hosea, sa Kiraya. It is called the latter rain, yung masaganang ulan, yung huling ulan, na tinutukoy ito po ang ulan na ibinubuhos ng Diyos sa bansang Israel that comes down to bring the harvest to maturity. Para ang pag-ani ay mahinog, ang mga pananim ay kailangan po ang kanilang masaganang ulan na ito. Ito pong ibubuhos ng Diyos sa huling kapanahunan. Sa lahat ng mga bagay dumarating sa sakdunan sa mga plano ng Diyos sa kanyang puso. So the pattern shows that the Lord, before the Lord comes, there will be two things, gaya ng ating nasabi. There will be tremendous revival in the first half of the so-called week, and then there will be the greatest tribulation the world has ever known in the latter part, in the last half of that week. Okay, yan ay nakatala sa Daniel chapter 9 verse 27. At it describes in Revelation chapter 11 natin pinag-aaralan. So tayo po nandito pa sa Revelation chapter 11. We're talking about the latter rain. We're talking about the the first half of the week. Kailangan po yung maging maliwanag sa inyo. Dito po tayo sa kasalukuyan, sa unang bahagi ng linggong ito na pinag-uusapan natin na sinabi po ni Propeta Daniel. Amen? Wala na po tayong ganong panahon para paliwanag ito sapagkat nasa first and second take po ng ating pag-aaral. So, ang dakilang revival, ito po ay palakas ng palakas. Ito po ay parating na sa atin. We are being prepared for this tremendous latter rain revival. So, yung pong subject natin, naka-mention sa last verse po ng Revelation 10, sinasabi po yung pong binasa natin, it introduced the thought. Ito po ang kaisipan na kanyang introduce para sa chapter 11. Okay? He, the angel, said to John, ito po sinabi ng angel kay Juan, you must prophesy again. Yun po. Yung po sinabi sa chapter 10, yung pong last verse, you must prophesy again. Kailangan ipahayag mong muli ang mga hula. Listen, yung pong prophesy again, that is the latter rain. Okay? Kaya dito po, ang Bible puno ng mga bagay na patungkol sa latter rain. At ang purpose po ng latter rain ay kailangan ibuhos ng Diyos
Ang dahilan po niyan yan ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat kapag ibinuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan sa pamagitan po niya dalawang saksi, maraming mga taong kikilala sa ating Panginoong Kristo. At halos ang buong tao sa buong sanglibutan ay magpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya ito ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, ang masaganang ulan nito. And then we are being prepared now, at tayo po ay nasa panahong ito na ang Diyos ay kanyang ibinubuhos na kanyang masaganang ulan. Pero wala pa po tayo sa climax, sa sukdulan nito. Kaya maghintay-hintay po kayo, makikita nyo ang ilan sa atin nandiyan sa sulok, o ilan sa atin sa balang araw, kapag tayo ay totohanan na talagang lumalapit sa Diyos, you will see that God witness ay basang tatayo na lamang, and God's power is upon them. Amen? So, yung pong prophesy again, sinasabi ng anghel na ito kay Juan, kailangan kang ipahayag mong muli. Meron pong muli. Okay? That prophesy again, you must prophesy again. That again is the latter rain. The latter rain is the again revival. Okay? Yung pong masaganang ulan natin hinihintay, ito po yung muling revival. Okay, kailan ba yung unang revival? Yung unang revival, listen, is in the book of Acts. Yung pong ang unang revival. Kaya it is again revival, you must prophesy again, sapagkat yung unang revival ay nangyari sa mga gawa, okay, na mga alagad ng Diyos at ng mga propeta. Kung inyo po mapapansin, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa book of Acts, mga gawa. Sa huling kabanata, tignan po ninyo, kung inyo mapapansin, sa book of Acts, pagkatapos po ng Ebanghelyo ni San Juan, yan po ang mga gawa, at chapter 28, tignan niyo po yung last verse. Ayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa pag-aari ng Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Halos po lahat ng mga sulat, halos ay merong nagtatapos sa pamagitan ng pagbati. Pero dito kung niyo papansin, ito'y gawa ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang binanal at ng mga alagad, hindi pa ho tapos. Nandiyan ba kayo? Hindi pa ho tapos. Kaya meaning, hindi pa ho tapos at wala pa sa konklusyon. So, listen to this. Book shall be opened again in the end time. Ang aklat ay muling mabubuksan sa huling kapanahunan. Tayo po'y nasa huling kapanahunan. Acts will continue. Ang mga gawang ito, sapagkat ang mga gawang ito na nasabi dito ay hindi pa tapos, ito po ay magpapatuloy. Okay? Magpapatuloy. Kaya it is a prophesy again, it is a revival again. The acts of the Holy Spirit of God's apostles and prophets, and we're in the latter rain revival, and we are being prepared for that revival that is about to come. Laman ang latter rain na ito. Kaya ang ating binuksan ng mga talata, okay, they are practical. Yung po ang mga bagay na nais ng Diyos sa ating sambahayan. Yan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Okay? Kaya He wants our family on the rock. Nais niya ang ating mga pamilya ay nasa ibabaw ng bato. Walang iba kundi si Kristo. Amen? Tapos na po sa aking pananaw, yung mga peer groups, yung mga maraming kabataan, alos ang kanilang hangout ay nasa kanilang mga barkada, okay na doon ang kanilang kasiyahan. Ang mga bagay nito ay inaalis ng Diyos sa ating kalagitnaan. We must be back to a very much stronger communal type of operation. Ito pong ginagawa ng Diyos sa atin, in which the children are restored to their parents and the parents are restored to their children. Wives and husbands get their act together. Ito pong ginagawa ng Diyos sa atin at sa maraming mga Kristiyanong mga gawain, kung saan ito binabalik tayo ng Diyos sa much stronger communal type of operation, kung saan ibinabalik ng Diyos ang mga anak sa mga magulang, ang mga magulang sa mga anak. Okay? Saan pong pamilya ito ginagawa ng Diyos? Mas malapit pa kami kaysa dati. At meron, in-engineer ng Diyos ang mga bagay sa aming mga anak na nakita ko isang paghahanda na nakita ko karunungan ng Diyos sa mga bagay na kanyang ginagawa.
particularly in my own family. Okay? At alam ko sa inyo ring sambahayan. Kaya ang mga asawa at mga mag-asawa, ginagawa po ng Diyos mga bagay na muli tayo magkalapit-lapit. Someone said, you have to choose between your pride or keeping your marriage. Kahit po, lalo na sa Amerika, marami mga Kristiyano, they end up in divorce. Marami po sa Amerika. Kaya meron nagsabi, nasa iyo. Mamili ka sa iyong kapalaluan, sa iyong pride, o panatilihin mo ang iyong pagsasama. Think about that. Ang dakilang pong tukso ni Eva ay ang kanyang kapalaluan, the pride. Men also suffered from pride. So, you have to make your choice. Mamili ka. Ang pride mo o keep your marriage. Sa aking pananaw sa ating iglesia, wala pong ganong nakikita sa ganitong kalagayan sa kanilang pagsasama. They are on the verge of separation, thank God. At alam po siguro ang Panginoon ay umobra na at tumikilos sa pamamagitan ng kanyang magsalita. Subalit po alam natin, ito ay nakakabot sa ibang mga gawain. And we pray that this will serve as a warning to them and insight. So God is giving us these little insights that we can see what causes this tremendous friction in the family. Limit po sa mga mag-asawa ay most of the case, okay? One of them is pride, okay? Kaya mayroong mga friction, mga hindi pagkakaunawan. Most of us suffer from this. So, marami po sa atin ay nasa ilalim ng miserableng bagay nito, kaya dapat po tayong mamili ang ating relasyon o ang ating kapalaluan. Ito po nakakaklong sa atin kapag alam natin kung ano ang mali sa ating kaisipan. Meron nagsabi sa akin, sa isang tao, sabi niya, kung alam ko lamang kung anong mali sa aking relasyon, sana mas mabilis at naituwid ko ang aking relasyon. If you know what's wrong. So, if you don't know what is wrong, kung hindi mo alam kung anong mali sa inyong pagsasama, laging nandiyan na friction, etc., pumupunta ka dito sa iba't ibang lugar at tinitignan mo kung anong mali sa iyong pagsasama, pride is a big part of it. Okay? Pride. Malaking bahagi po ang pride. It's not the whole thing, okay? Hindi po ang buong pride, pero ang pride po ang may malaking bahagi. But God is dealing with us. Ang Diyos ay nakikitungo sa atin, getting our hope together. Ito po ang aking dalangin sa iglesia ito. Kaya meron tayong mga kanya-kanyang Bible study. Ang aking dalangin, inilagay na pasan ng Diyos sa aking puso, kailangan ang bawat sambayan ay maging matatag. At marami sa atin sa akin nakita dahil kulang tayo sa pananaw sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ang Diyos na mismo, kaya itong tungkulin bilang pastor at manggagawa, kung saan kayo nagkukulang, doon ang binibigyan ng Diyos sa amin ng pasanin para kayo lumalakas at lumakas. Yan po ang mga Bible studies. Kaya meron tayong mga manggagawa at pastor, salamat sa Diyos, they are sacrificing their time and their effort, their lives for you. Pumupunta sa inyong mga bahay para turuan kayo sa mga bagay patungkol sa mga bagay makadiyos para ang inyong sambayan at sa ating sambayan ay maging malakas at matuwid sa harapan ng Panginoon. At maging matatag at mailagay sa ibabaw ng bato sapagkat sa mga baha na dumarating, walang makakatayo nito. Nandiyan po kayo. Getting our marriages straightened out, kung saan po ang mga mag-asawa ay hindi na nahiyang manalangin sa bautisan. Amen? Kung saan ang mga anak ay meron silang tamang relasyon sa kanilang mga magulang instead sa kanilang mga peer groups. Dati-dati, hindi makasabi kung anong laman ng anak ang kanyang damdamin sa kanyang mga ama at ina. Ngayon, ibinabalik tayo ng Diyos sa ganitong kalagayan. Amen? So, listen to this. Many of us have withdrawn totally or almost totally from television. Marami sa atin, siguro buo na o ilang pa sa atin, ay halos hindi na nanonood ng television. Ang television, which is the biggest source of the community, lalo na po sa ibang bansa, sa Amerika, na ang television, ito pong nagiging, ang Amerika ay nagiging isa sa pamagitan po ng television sapagkat ito ang umahawak sa kanila.
yung pong ganitong kaugalian na para sa lahat, ginawa na isang media, okay? Common media and a common message, meron sa isang mensahe, at sila lumalagda at sumangsang-ayon, ito'y nararating at nagagawa nila sa pamagitan po ng television. Listen to this. But as far as the Christian people are concerned, it is destructive. It is deadly. It is the world. Ito'y nakakasira. Yung common message ng mga bagay na pinapalabas sa television at mga pastor at ilang mga Kristiyano nagkakaroon po ng kahirapan na kanilang mabiyak ang addiction na ito sa kanilang mga buhay. I confess, ako po, ito po ang aming kahinaan bilang magkakapatid, dito kami namulat sa ang media, okay? Kami po ay panood ng TV at ang sine. Yan po weakness ko at weakness namin magkakapatid. Sapat dito kami lumago, okay? Babal kami dyan. And thank God, God is breaking this, okay? At marami sa atin makakasumpong na ang ganitong addiction ay katulad ng alcohol at iba pa mga bagay. Pero kapag nabiyak mo ito, sa tulong ng Panginoon, okay, it's worth it. Nakita ko po, it's worth it. And you can live without it. Pwede ka mamuhay na wala ito. Okay? How many people are here sanctified? Tayo po'y binanal ng Panginoon. Okay? Sana po marami. The television is a big message, okay, para sa atin. Ang ilan sa inyo, hindi na uminom siguro ng kape. Baka masama sa inyo, wala po doon. Pero the big message ngayon is television. Isa raw dahilan kaya ako tinawag na kulto sapagkat hindi na ako nanood ng television, hindi nila alam, meron akong television. Pero listen to this. So watch, don't forget, okay, everything that is going into your minds. Lahat ng mga bagay na pumapasok sa inyong kaisipan, whether ito pong karate, karasan, okay, lust, pita, kasakiman, or witchcraft, is having impression in your mind sa pamagitan po ng television. Okay? Yan po alos laman ng mga television. And the Bible says, ano po sinasabi ng Bible? Be not conformed to this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng, at magbago ng isip. Yan po ang sinabi ng Diyos. And the business of television is to influence your mind. At ang gawain po ng television ay influensya ng ating kaisipan. Yan po ang kanyang business. And brother, it is not coming out of Zion. Ang mga programa dito hindi mula sa Zion. The program is not coming down to us from heaven. It's coming out from hell. Marami po, halos, ay mula sa impyerno ang mga programa nito. And we Christians need to understand that. Kailangan po natin maunawaan yon. It is destructive a wholesome family life. Ang mga bagay nito. Alisin po natin. Okay? Ang ibig ko minsan na nagiging altar na natin ang ating mga television. Itong dahilan nakakatipon ng marami dahil sa television. Lalo na po sa ating kapanahunan. Okay? It's very hard. Pero we have to develop the discipline na kailangan natin. Listen to this. So, the programming is coming down from heaven. It gives wrong values. Nagbibigay ng maling mga kahalagaan na minsan, okay, ang licentiousness, tinuturo dyan, walang pagpipigil, mahalay, kaarasan, pagkukulam, nandiyan po, covetousness and other things. Yan po yung nakikita natin sa television. It does not belong to the Christian home. This program doesn't belong to the Christian home. Okay, listen to this. If you want to choose your VCR, that's up to you. Ako po meron VCR. Okay? At lalo na po ngayon sa pag-aaral ng mga bata, kailangan sila manood, ipanonood bilang subject nila. They have to do that. Pero what I mean, you have to work at that up, but that I'm not into that. Okay? Hindi yun ang aking tinutukoy. Ang VCR natin, okay, mga Walt Disney, okay lang po. Ang aking mga bata po nandyan. But what I'm into right now is the fact that God is telling us, ang sinasabi po ng ating Panginoon ngayon, is to get our act clean up. Ang nais ng Panginoon ng ating mga gawain maging malinis sa Kanyang harapan. At ang ating mga tahanan ay malagay sa ibabaw ng bato. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? Kailangan ang ating mga tahanan ay malagay sa ibabaw ng bato.
Amen? At manalangin tayo lagi at totoanan para sa ating mga anak at ipamuhay natin ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon and do whatever God says in our life. Amen? Yan po nga ating gawin. Because when we are obedient, God will listen to us. Kapag tayo naging masunurin sa Diyos, ang Diyos ay makikinig sa atin. He listen to us when we do His will. How many believe that? Makinig ang Diyos kapag tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Ako po'y naniniwala doon ng buong puso. Kaya hindi na po na kailangan manalangin ng marami. Ang kailangan sa atin ngayon, it takes obedience. Yan ang kailangan natin, pagsunod sa Diyos. Kapag tayo ay buong-buong sumusunod sa Panginoon, kapag tayo manalangin, God will hear us. Pakikinggan tayo ng Diyos. When we are not being obedient, we pray and pray and pray and pray. Kapag hindi tayo masunod sa Panginoon, manalangin man tayo magdamag, mag-fasting man tayo ng 40 days. Hindi makikinig lubos ang Panginoon sa atin. But when we're obedient, it doesn't too much need prayer. God begins to work because we are doing His will. Hindi na kailangan na mas maraming mga panahon. We need to pray. Pero kapag ikaw sumusunod, kaagad ang Diyos ay sasagutin na ng mga ating mga dalangin. And I know that is true. Ang healing, ang kagalingan, at ibang mga bagay na ating dinadalangin, much of it depends on our living an upright life with integrity before the Lord. Yan ang kailangan. Kagalingan, kailangan pa mga bagay nating hiniling, nakadepende po sa ating buhay na matuwid sa harapan ng Panginoon, na may integridad sa harapan ng Panginoon. So this is a part of this shaking. Niyayanig ng Diyos ang ating mga pamilya. Alam po ninyo kapag niyayanig mo sa puno, ang ilang mga bagay na mahina ay nalalaglag. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin ay nalalaglag. Kaya itong dahilan ng Diyos ay niyayanig niya ang bawat individual, ang bawat pamilya. God is preparing us for what is coming. Yan po ang dahilan. Inihanda tayo ng Diyos sa mga panahon na dumarating. Trouble in the world. And revival such the world has never seen. Diyan tayo inihanda ng Panginoon. Merong kaguluhan, merong revival na hindi pa nasaksihan ng tao. So, God has anticipated the maturing of the tares. Ito po ay nakikita ng Panginoon, ang paghinog ng mga damo, maturing ng wickedness, ng kasamaan, and He has prepared for us the greatest revival the world has ever known. Kaya, kung kayo po ay nakikinig sa ilang mga gawin mga Kristiyano, sino po mga tao nagsasalita sa Espiritu, they are saying the same thing. Etong kanilang sinasabi, this again. Kanilang sinasabi yung thou must prophesy again before concerning many peoples and nations. Okay? Saan nakaraan po ang laman ng aking puso? Dahil po ako nakabasa sa mga libro ni Warmbrandt, ang Romania, okay? Ang Israel, the European nations, okay? The oppression in these countries is unbearable. Hindi po natin abot mapanunawa. Ang Sudan, kaya kailangan ipahayag mong muli, sabi ng Diyos, ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Thank God for that. Merong yung prophesy again. And it talks about the latter rain. So, kung yung mapapansin, lalo po sa Romania, napakatindi sa akin nabasa, ang mga tao doon, kalang nalaman lamang ay poverty and oppression from the Catholic Church, from the communists. They have been beat down. So we need to remember to pray for these people. Okay? Kaya ito sinasabi natin, kailangan ipahayag mong muli ang mga hula sa iba't ibang mga bansa. Ipahayag muli ang mga hula. Now, listen to this. Ano ba yung hula na sinasabi dito? You have to prophesy again. Kailangan mong ipahayag mong muli ang mga hula. Ano ba yung hula? Hula ba na bagay na mangyayari sa inaharap? No. We use the kind of prophecy that builds up the body, di ba?
tayo po'y nasanay, kung kayo po ay matagal na sa gawain Kristiyano, sa mga prophecy na nagpapalakas sa mga Kristiyano. Yung pong minsan merong tatayo after speaking tongues, merong prophecy, at meron silang sasabihin sa mga bagay na kalagayan ng iglesia, o magpapalakas sa iglesia. Pero yung sinasabi po dito sa Revelation chapter 10 verse 11, na kailangan ka, ipahayag mong muli, this is not a prophecy to build up the body. Ito po hindi isang hula na para palakasin ang iglesia. This is the prophecy of the body. Okay? Ito po ang mga kapahayagan ng salita ng Diyos ng katawan ni Kristo. See, there's a prophecy to the body. Meron po mga hula o mga kapahayagan ng salita ng Diyos para sa ating iglesia. And then there's a prophecy from the body. Hindi po nakita yun. Meron pong mga hula, mga salita ng Diyos mula sa katawan. Merong para at merong mula. Okay. So dito po, we have been prophesied, madalas po minsan, to build us up. Tayo meron sinabi dito, merong naghula dito, merong sa ating kalagitnaan. Madalas merong interpretation, hindi ba? Yun po ay to build us up. He that prophesies, sinasabi ko, speaks unto men for edification and exhortation and comfort. Ito pong binabanggit ng isang prophecy. Yung namang nagpapayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob, at ikakaaliw. But the body of the Messiah itself is prophets. Listen to this. Subalit ang katawan ng Mesias, siya mismo ay propeta ng Diyos. Kapag sinabing katawan, kabilang po tayo. Tayo po dito ay lumalabas na propeta ng Diyos. Amen? Para sa mga bansa. And it prophesies concerning the nations because God cares for the nations. Hindi po naunawan ang aking ibig sabihin? Yung sabi, kailangan ipahayag mong muli ang mga hulang ito sa iba't ibang mga tao, bansa, at mga hari. Kaya ito po ang ating sinasabi dito, hindi ito para magpalakas ng katawan, ito po ang mismong, mula sa katawan ni Kristo, maging propeta sila sa mga bansa. Bakit po? Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga bansa. Amen? Yun po ang aking tinidiin. Nagmamalasakit ang Diyos sa mga bansa. God cares for the nations. Nandiyan ba kayo? Tignan niyo po mga operasyon na nangyayari po sa ibang bansa. Magsalamin ko po na patuan Lalo po kung kayo ay nagnunood ng news, lagi sa mga headlines ang Sudan. Tignan po ninyo, basahin ko. Just days after VOM, workers delivered Bibles, aid, and life packs to Christians in Twite County. Ito po ay nasa Sudan. Government forces raided the camp, killing Episcopalian deacon. Ito po binanggit ang kanyang pangalan. 2,000 Sudanese were kidnapped or murdered in this raid. 15 out of 38 churches in this country were burned down in the offensive. 44 church members were enslaved and 48 killed from this area. Government forces then attacked the World Food Program grain distribution in this place, destroying the supplies needed for 38,000 refugees. Pray for Sudan. Dito po naman sa China, sa Saudi Arabia. Tignan niyo po sa Saudi Arabia. Dozens of Christians have been detained and integrated by the Saudi Arabian police in a major attack on Christian activity in Riyadh. At least 25 Christians, mainly Filipino guest workers, were arrested following evangelistic campaign. At marami pang mga bansa na binabanggit dito. Indonesia, okay? Sri Lanka, church burn, church Pakistan, church burn. Marami pinapatay. Meron akong nabasa dito. Abang sumasamba ang ilang mga Kristiyano, 100 of them, sinara ang buong iglesia at di makalabas, sinulok ang buong iglesia. Oppression, mga Christians or not, God cares for these nations. Andiyan ba kayo? Kaya, these people need prayer. Sabagat ang Diyos ay namamalasakit sa mga taong ito. God wants those people to hear the gospel of the kingdom.
Nais po ng Diyos na mga tao ito ay madinig ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Sapagat po ngayon, sa nakaraan ng mga decadalism, ang Rusya ay nabukas na sa ebanghelyo. Subalit nakakalungkot, abang ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan sa ebanghelyo, ang nagpapasok doon ay yung mga ilang mga faith prosperity, all this hype that never came from God. And I will never endorse or support that kind of gospel. Faith and hype ministry. Kahit na wala na akong pera na padala ko, hindi ako magsusuporta sa ganitong magawain. And I pray that God will back it. Saan magpasok ang ganitong magawain? It will back it in Israel, sa mga Udyo, okay? Ang mga hype, the super grace, super love of God. At maraming mga tao nagpapahig nito, they don't know the cross-carrying obedience. The European people have suffered so much, the Jews have suffered so much, Asia has suffered so much, and I know they are waiting for the real message of God. Africa is ready for the real message of God. Here and there. At kayo po inihanda dito. Ang mga salita nyo na didinig, ayan ang kailangan ng buong sanglibutan. People that can hear, ay binubuksan ng Diyos ang mga tao nakakadinig, okay? Ay binubuksan na ng Panginoon. People that can hear, they don't need a new doctrine, okay? They need how to get into interaction with the Lord. Yan po ang kailangan nila. Paano makipag-ulayaw sa ating Panginoon Diyos. And what we need to do is to find what Jesus is saying and to get moving with Jesus and hearing Him. Yan ang kailangan natin. Yan dapat natin gawin. Malaman natin kung ano sinasabi ng Panginoon at saan kumikilos ang Diyos at makinig sa Kanya. At paano mga tao ay magkaroon ng malalim at makipag-ulayaw sa Diyos. Maraming mga thought structures po ngayon na lumalabas. Ang kailangan natin, we need the man. Ang kailangan natin ang ating Panginoong Kristo. If I be lifted up, sinasabi niya, kung ang itataas, yun ang ating ginagawa, itataas siya. And He's saying to the people to repent and serve God and turn to Jesus. So we need to prophesy about many peoples. Kailangan tayong maghula muli, ipahayag ang salita ng Diyos, and think about them and get a world vision. A world vision. Thou must prophesy again. This is the latter rain revival. Kailangan ipahayag mo muli ang mga hulang ito. And the word, ang sasabihin natin, repent because the kingdom of God is at hand. Magsisi na kayo sapagkat dumarating na ang kaharian ng Panginoon. Repent because the kingdom is coming. Repent because God is coming into the earth. Magsisi na kayo sapagkat ang Diyos ay bumabad sa libutan to bring justice. Magdala ng katarungan. This country suffers injustice. Maraming mga bansa ay naghirap ng kawalan ng katarungan. And if you read about the Messiah, when He comes, kung babasahin ninyo sa Kanyang pagdating, what He comes for is to bring justice to the nations. Sa Kanyang pagdating, Kanyang gagawin ay ibabalik niya at dadalhin niya ang katarungan sa mga bansa. Hindi natin magagawa ito sa ganang atin at sa anumang grupo at anumang pamahalaan. Ang makagawa lamang nito ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang pagdating, ibabalik niya ang katarungan sa mga bansa. So, ang nakakalungkot lang sa iglesia, siya ay nakalulon, ang kanyang iniisip lamang ay makaalis at pumunta sa kanyang mansion. Hindi ba? Sa tagal po habang iniisip natin mga bagay nito, ay naging katuwa-tuwa na lamang ang kaisipan natin. Here we are, all the wealth of God. Nandito sa atin lahat ng kayaman ng Panginoon ng Kanyang salita. Is teaching us relationships. Tinuturo sa atin ang relasyon sa Kanya at sa bawat isa. Teaching us the values of life, ang kahulugan ng buhay, and all we're worried is about real estate. Maraming mga Kristiyano. Etong yaman ng Panginoon at pagkatapos hinahala ng maraming Kristiyano kung paano ang kanilang real estate sa itaas, paano magkaroon sila magandang bahay, kaya sinasabi ng ibang evangelista, o magbigay ka ng marami sa amin para yung mansion mo lumalaki na lumalaki. Yung ba? Hanggang ngayon, yung pang sinasabi.
Kung gusto niyo po mas magandang tahanan, okay, mag-save po kayo ng pera, huwag kayong gumasta. Huwag sana ninyong isali ang Ebanghelyong Kristiyano sa mga golden mansion. That's not what we want. We want justice. The nations are crying for justice. And the purpose of Messiah to come is to bring justice. Ito po ang purpose ng Panginoon. Kaya siya babalik dito sa lupa. Magdala ng katarungan sa mga inaapi ng sanglibutan. Our job is not to fly away to our mansion. Okay? Our job, ang ating pong trabaho, ay ating ialay ang ating buhay sa Panginoon at para sa Kanyang Ebanghelyo so that we can bring justice to the nations. Amen? A righteous rule. Yan ang hinihintay ng buong sanglibutan. Ang matuwid na paghahari, isang kaharian, a kingdom is coming. Isang kaharian na mula sa Diyos ang bababa dito sa lupa. The rule of God is coming. Kayo ba excited doon? I am excited to that. Ang paghahari ng Diyos ay dumarating. At sapagkat nais kong maging bahagi nito. Nais ba niyo maging bahagi nito? Well, listen to this. It will rule you if you don't obey God. Paghaharian ka, ikaw ang sasakupan kung hindi ka susunod sa Diyos. This world, ang sanglibutan nito, ay paghaharian ng mga binanal. Yan po sinasabi ng Biblia. Either ikaw ang paghaharian o ikaw ang maghahari. Nasa iyo. If you can do God's will today, listen, kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, magagawa mo, you can be a ruler with God. Amen? Ikaw ang maghaharing kasama ng Panginoon. But if you choose your own way today, kung pinili mo ang iyong sariling pamamaraan, you will be ruled by the saints. Paghahariin ka ng mga binanal, and you have to do God's will anyway. Gagawin mo rin ang kalooban ng Panginoon. Because sinasabi, the law is coming from Zion. The word from Jerusalem, sinasabi sa Hebrew. Yan ay mamumula ang salita ng Diyos at kautusan sa Zion at sa Jerusalem. Kaya sinasabi, thou must prophesy again. Kailangan ipahayag mo muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Nandiyan po kayo? Okay, listen to this. Noong po dumating ang latter rain prophecy, the spirit of prophecy, it came in 1948. Okay? Ang spirit of prophecy ito, the spirit of revival, it came in 1948. Dumating na po ito, pero ito kakaiba, lalo na when Israel became a nation. Siguro tanong niyo, paano natin alam ang mga bagay nito? Sapagkat ang tagapagturo po natin, buhay na noon. Okay, si Dr. Thompson at ang kanya may bahay, Sister Audrey. Sila po nga pinupuntahan sa Amerika, so kanila pong kinwento ang mga bagay nito. So sinabi po nila ni Dr. Thompson, dito po ay si San Diego, nakita namin ang lugar nito sa Costa Mesa, na meron pong isang Pentecostal church doon, out Bible School, kung saan po ang mga estudyante, at the top of their lungs, sila po they are talking tongues, interceding, and this was 1947. Ito po nangyayari doon sa California, San Diego. Magdidinig mo 1947 ng mga estudyante sa Bible School na yon, praying, interceding for the nations. And in 1948, hindi mo na po sila madidinig ganito because a different spirit came from God in 1948. Kakaibang spirito na mula sa Diyos ang dumating. And it was accompanied with a lot of prophecy. Nakasami po ng maraming mga prophecy and God began to speak about His revival. Nagpasimula ang Diyos na pag-usapan at sabihin ang kanyang revival na dumarating. Sapagat ang panahon noon before 1948, all is being praised is falling away and raptured. Yun ang pinapangaral before 1948. Falling away, yung pagkalikod at yung pag-agaw. Okay? Na sekreto. And God begins to speak about the revival and the restoring of the signs and wonder in 1948. Ibinalik ng Diyos ang mga himala, okay? Nakita na natin dito ang charismatic, laying of hands, pagpapagaling sa mga may sakit. And the power of God works upon unprecedented power would happen. And He also gave some of us, sabi ni Dr. Thompson, the understanding of what was coming after Pentecost, the Feast of Tabernacle. Dito may binigay yung revelation na ang tao hindi lang
sa kalabagsun sa Panginoon na hanggang mabaptism lamang ng Holy Spirit, kundi ibinigay yung revelation na meron pang karagdagan na hakbang pagkatapos ng baptism. Yun po ang Feast of Tabernacle na pinag-aaralan natin. This happened in 1948. Ito po yung nangyari in 1948. In 1948, William Branham, kung kakilala po niyo ang taong ito, was in Phoenix. Billy Graham was just starting in Los Angeles. At nagpapasimula po siya sa Los Angeles, and the Hearst paper na pick up po ito, at kanila pong nakita ang ginagawa ng Diyos, at kinuha ang dictum na ito, sinabi sa kanya, Pop Graham, o Graham, which they did, and that was God. And overnight, in 1948, Billy Graham became internationally known. In 1940, overnight lamang, si Billy Graham po, ang dakilang evangelista, ay naging internationally known. 1948, there was a change. Meron pong pagbabago. And the presbytery began to go out from different places, going around laying hands on people, prophesying over them. Yun po nagpasimula noong 1948. This was so new to the Assemblies of God. Ito po yung bagong-bago sa Assemblies of God. Listen. And they call it heresy. Kapag meron silang panibagong galawang Panginoon, yung nasa mga traditional mga churches, tatawag kang heretic. Okay? Meaning po ng heretic ikaw ay parang kulto, salungat ka sa mga pangkalatan na paniwala ng marami. Kaya tinawag sila mga heretic. Pero ngayon po, at ang ilan sa kanila they drove out from their fellowship. Sino po mag-participate sa ganitong gawain? Pero hindi nila po ginagawa ito. Okay? Kaya lang, sa kasalukuyan niyo pong pastor, tinatawag tayo ng kulto ng mga Assemblies of God. Sapagkat merong pastor na nag-meeting kasama noon, sinabi sa akin, 1 week lang nakaraan, Pastor, ikaw, pinag-meetingan ka ng pastor dito sa district nila, nakabilang ka sa mga kulto. See? Sa mga bagay na pinapayag ng Panginoon. I'm telling you this sapagkat para wag ka po kayong matangay, pagkatapos makipaglabang kayo. No, wag niyo po kayong pagtanggol kung ano man sabihin sa atin. Kulto, walang ulo, ano man sinasabi nila sa atin. Okay? Hayaan po ninyo sila. Ano man sabihin sa atin. Tayo po'y dumanas na maraming pagsubok sa church na ito. Salamat sa Diyos, naging matatag tayo. Amen? Hallelujah. So, it was so new in 1948. But you see, what happens? It will happen again. Mangyayari. You must prophesy again. Amen? So mga kaibigan, nasa latter rain tayo. Just prophesy again. So God is preparing us right now. This is why God is shaking our families. Amen? Kaya, ang mahalaga, nais ng Diyos, malagay sa bato ang ating sambahayan, ang ating pananampalataya. Hallelujah. Tayo po lang natin manalangin. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Hallelujah. Hayaan po ninyo ang mga salita ninyo na dinig ay matanim sa ating mga puso. God is a God of preparation. You have to take note of that. Pahintulutan po ninyo ang ating Diyos na hihanda kayo at ang ating buong sangbahayan. Panginoon, sa iyong kamay, aming inilalagak ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid. Hindi namin maunawaan, Panginoon, ang mga bagay na nangyayari, subahat alam namin sa buong pagtitiwala at buong puso, alam mo yung ginagawa. Panginoon, ang mahalaga, nais mo kahit isa sa isang bahayan
ay manatili at lumakad sa iyong katuwiran. Panginoon, ang sambahayan na iyon ay binanal mo sa pamagitan ng tao ito o mga anak mo sa loob ng sambahayan. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na manatili at maging tapat hanggang wakas sa kaliligtas at paghahanda na yung ginagawa sa hinaharap para sa aming sambahayan, para sa aming bansa, sa iba't ibang mga tao, iba't ibang bansa, at sa harapan ng mga hari. Sa ilamang manggagawa mo, O Diyos, ginagawa mo ng mga bagay nito na ipapahayag, Panginoon, ng iyong mga salita sa ibang bansa, sa mga hari, at iba't ibang wika. Ng aming dalangin, Panginoon, ang Ebanghelyo ng kaharian na dalisay at tunay ang siyang maipahayag, hindi ang tradisyon at hindi mula sa inyong mga bagay. Panginoon, ang siyang aking dalangin na iyong hadlangan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, ipatong mo ang iyong mga kamay sa bawat sambahayan na nandito. Ipatong mo ang bawat sasami. Ihanda mo kami kung mga pagyayanig na ito na ginagawa mo. Panginoon Diyos, pinahintulutan ka namin. Kami mananatili sa iyo. We will fasten our mind, our eyes on you alone. Para huwag kami matinag. Sapagkat, O Diyos, alam namin kami dumadaan sa isang tunnel, not a grave. Sa isang tunnel, Panginoon, sa dulo noon nandun ang liwanag. We will see the light. Hindi sa isang libingan, Panginoon, ang malilibing lamang aming lumang pagkatao. Ang malilibing, Panginoon, ang aming pagre-rebelde. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami na mag-press toward that mark. We have to go on. Kaya, O Diyos, dalayan ko ang bawat isa. Help us, Lord. Give us your burden. Give us that world vision. We need to pray for the church around the world, O God, nations, para, Panginoon, ang pangangaral ng iyong kaharian ay maikalap sa buong sanglibutan. Alam namin, Panginoon, ito ginagawa mo sa pamagitan ng lingkod kay Dr. Thompson through the internet and email, Lord. Subscribe. There are many subscription na nangyayari, Panginoon. Thousands and thousands, Lord, nakakabasa sa word of righteousness. Panginoon, pagtuloy mo pagpalain ng ganitong gawain. At kami, Panginoon, sa mamalit naming magagawa, here we are. Here we are, Lord, as a church. We want to be a part of this world vision, Lord. We want to be a part, Lord, in this country, O God, na aming may pahayag, the teaching, the gospel of your kingdom, not the tradition of man, Lord, not the rapture or anything else, but the gospel of the kingdom, Lord, that we will bring justice with you to the nations of the earth, in the name of Jesus. Karabakasanda kayarabosande. Nandito yung puso, Panginoon. Nandito yung puso, O Diyos. Many were oppressed, O God. Many are suffering from oppression and poverty, O God, from our enemies and from the people, O God, who are influenced by the demons. O God, clean the air in the name of Jesus, so that, O God, the gospel of the kingdom will be preached in unprecedented power in the name of Jesus. Help us to look upon Thee, O God, for resources. We will not look unto men or organization. We will fasten our mind, O God. We will fasten our mind, lahat ng mga bagay, Panginoon, all our needs. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. And you will use people, organization, O God, whatever means you want to. But our minds, our hearts, are focused on you alone. Kiyaramakasanda kayaremosande. Kuyaremasanda kayaremosanda. Kiyarebosande kiyarelebokosanda. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's all stand up. Let's stand up.
Let us pray for the church. Pray for the church, speaking tongues and worship Him. Karabakosande, intercede in behalf of the church, for the persecuted church. Pray for the nations. You must prophesy again. Karabababakasanda. Get that world vision right now. Karabababakasando kuya rebabakasanda. Yarabababakasando kuya rebabosande. Kiya rebabakasando kuya rebabakasande. Yarababakasando kuya remosanda. Yarababakasando kuya relebabasanda. Jesus, Jesus. Yarababakasando kuya remosanda. Yarabakasande. Jesus, Jesus. Yarabakasando yaralabakasanda. Yarabakasande kiremosanda. Hallelujah. 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 We worship you, we bless you. Kiyarebosanda. Kiyarebosande. Hallelujah.